At ang ating pag-aaral po na ito ay hindi po ito parang kinukonsider lang na biro. Kundi ito ay napakahalaga sa atin, sa buhay po natin. Kaya itong church na ito, napaka-unique. Dahil ang pag-aaral po natin na ito ay hindi po ito pag-aaral ng kagaya lang nasa paaralan ka lang. Na minsan sasabihin mo lang, natutunan mo lang, pero walang application. But dito sa church na ito, hindi po natin hinayaan na yung inaaral po natin ay hindi po natatouch yung practices po natin. Kaya, ang ating sinisiris ay patuloy natin ito inaalam sa ating bawat pag-aaral and the application ng ating pag-aaral. Kaya, sa umagang ito, ipagpapatuloy natin ang serye po natin sa aklat ng Efeso. So, sa ating patuloy na pag-aaral, sa ating serye, dito sa aklat ng Efeso, chapter 5, may mga bagay tayong natutunan na dapat natin bigyan halaga upang makatulong sa tapat na paglakad sa liwanag ng Diyos. Dahil napakahirap at sasabihin natin na tayo ay nasa Diyos pero taliwas naman sa ating practice. Diba? Ang mga ito ay yung contrast. Una, yung pinag-aralan natin yung contrast, yung dating buhay mo ay nasa kadiliman, ang buhay mo ay kadiliman, ngayon ay nasa liwanag. Nagkakaroon ka ng comparison mo nung pamumuhay mo noong hindi ka pa nakakakilala sa Diyos. Compare ngayon na ikaw ay nasa Diyos. Yung karakteristik na bunga ay binubuo ng kabutihan, katwiran, at katotohanan. Yun yung characteristics ng isang mananampalataya. Yung command sa atin na huwag kang makilahok sa trabaho ng kadiliman. Yun po ay utos sa atin ni Pablo. Pagkat ikay anak ng Diyos, bakit ka makikilahok sa trabaho ng kadiliman? Diba? Hindi po. At ang commission, sa halip ay ibunyag mo ito. Hindi ka makilahok. Pagkat ikay nagdadala ng katotohanan, ibubunyag mo ang maling practices, ang maling aral. At yung call, pagtawag of Christians as God's own children of light. Ngayon, uumpisahan natin ang tema ay walking in wisdom. Babasahin ko po sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 17. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng inyong salita. Patuloy po namin dalangin na kayo po ang mangunguna sa amin na ito, na tulong po ninyo, ang aming itataas. Yan, patuloy ka magbukas sa puso isipan na maunawaan ka po namin. Yan, noon, salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. So, maraming mga tao sa kasalukuyan na nagdudunong-dunungan patungkol sa spiritual na mga bagay, lalo na itong mga spiritual leaders. Makikita po natin yan. Yan po ay namamayagpag sa social media. Ngunit wala namang pag-aaral sa orihinal na lingwahe ng Biblia. At malakas pa ang loob na magsalita o mangaral ng salita ng Diyos. Ito yung ngayon ang dapat natin aalamin. Pagkat
ang katotohanan, pag hindi mo yan inaalam, at hindi mo rin inaalam yung mali, so, paano natin malalaman yung katotohanan sa mali and the almost truth? Diba? Kailangan aalamin natin. The word fool na binanggit dito, wherefore be ye not unwise, but understand what the Lord, what the will of the Lord is. Be ye not unwise or fool. The word fool commonly refers to a person who acts unintelligently or irresponsibly. Ito yung salitang fool. Masama man banggitin, ito yung salitang sa Tagalog ay tanga. Di ba? Pag nakakarinig tayo ng salitang tanga, masakit, di ba? Masama. At hindi po yan angko sa isang mananampalataya na magsasalita ka ng salitang tanga. Di ba? Pero, ang katotohanan ay ito po. Ang salitang tanga, or ito yung sinabing, niloko ka na nga, pero nagpapaloko ka pa rin. Yun po yung ibig sabihin ng salitang iyon. Maraming mga naluloko at nadadaya, pero pag alam ng nilang niloloko ka na, at sige ka pa rin, ibang usapan na po yun. Diba? But, the scripture defines a fool as a person who says in his heart, there is no God. Yun po yung ibig sabihin nun. And who is morally corrupt, doing abominable things. Ayon sa Psalms 14:1. Hindi po ito matanggap ng karamihan. Dahil sasabihin nila, paano mo nasabi na wala kaming Diyos? Diba? Ito nga, sabi nga, ang sagot, ito nga, nagsisilbi kami sa simbahan. Halos lahat ng oras namin ay inilalaan namin sa simbahan. Diba? Napapabayaan ng pamilya. Halos lahat ay sa activities ng simbahan. Tumutulong sa kapatiran. Gumagawa ng mabuti sa kapwa. Paano natin hindi sasabihin na ito'y hindi sa Diyos? Diba? Pero sinabi ng verse din na sa 14:1, there is no one who does good. Paano yan? Gumagawa ka ng mabuti. Pero wala pala. Wala ni isa na gumagawa ng kabutihan. Masakit po yan. Mapakinggan po natin. Pero pilit natin, isinisiksik yung sarili po natin. Because men are born separated from God and with hearts that are naturally against Him, ayon sa Romans chapter 5, verse 8 and 10, and Ephesians chapter 2, verse 3, and Colossians 1:21, they are born spiritually foolish. Diba? Naglilingkod po tayo. Pagkatapos, malalaman lang po natin na sa ating paglilingkod noon ay wala palang saysay. We are born spiritually foolish. Ito yung hindi matanggap ng tao dahil alam nila, ang alam lang nila, sila ay naglilingkod sa Diyos at ang ginagawa nila ay para sa Diyos. Di ba? Nagagalit na sa akin yung lango na yun. Di ba? Yun po ang trabaho ng nasa reliyon.
Kaya masakit dahil natatouch yung practices. Masakit po sa katotohanan lang. For even though they know God, they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculation, and their foolish heart was darkened, professing to be wise. They became fool. Di ba? Masakit po yun. Dahil naglilingkod ka, ang ginagawa mo ay sa Diyos, ang isip mo ay sasabihin mo na ang ginagawa mo ay para sa Diyos. Pero, yung ginagawa mo ay hindi pala ayon, hindi pala kagustuhan ng Diyos. Dahil gumagawa ka ng iyong sariling kaparaanan. Masakit man tanggapin ng yung ginagawa natin ay para sa Diyos. Ngunit, sa katotohanan ay hindi pala sa Diyos. Diba? Meron tayong sariling ating kaparaanan eh. Gumagawa tayo upang sasabihin natin na maluluwalhati natin ang Diyos. Ngunit mayroon siyang sariling kanyang kaparaanan. Pero ang ginagawa pa na, anong ginagawa natin? Pilit pa rin natin ginagawa. Kaya they became fool. Sa Tagalog ulit, masakit sabihin man. Di ba? Tama. Pero yung ginagawa ng tao ngayon, yung relihiyon, pinipilit nila. Ayaw nilang sundin yung katotohanan. Meron silang sariling kanila. Yun ang masakit na katotohanan. A natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. Ayon sa unang Korinto, chapter 2, verse 14. Pero ito yung malaking problema. Dahil hindi ito tanggap ng tao, alam naman natin na ang tao ay hindi yan nabubuhay na walang pinaglilingkurang Diyos. Diba? Hindi nabubuhay ang isang tao na walang pinaglilingkurang Diyos. Gusto talaga niyan sa Diyos. Pero may sarili silang kaparaanan. Basta ang alam niya, ang ginagawa niya ay sa Diyos. At nagsisikap siya na para yan sa Diyos. Kaya ang tao, gumawa siya ng Diyos ng kanyang sariling panukala. Na pinagpalit niya ang totoo at buhay na Diyos. Kaya ang nangyayari, siya mismo ay naging Diyos sa kanyang sarili at nagkakaroon siya ng authority sa kanyang sarili. Kaya huwag mo siyang pakialaman. Diba? Yun ang nangyayari. Ika'y nagiging Diyos sa sarili mo. Sa mata niya, lahat ng ginagawa niya ay tama. Kaya pag pinagsabihan mo siya at pag pinakialaman mo siya, nagagalit. Diba? Tama ang sinabi ng Proverbs. The way of the fool is right in his own eyes. Para sa kanyang mata, yung ginagawa niya ay tama. Pero sa katotohanan, masakit man, ay hindi po. Kaya kahit anong concern mo at payo mo, hindi yan makikinig sa'yo. Dahil ang alam niya na tama yung ginagawa niya. Mga kapatid, lubos na naunawaan mo lang ang mga
bagay na ito at marirealize kung pagbuksan ng Diyos ang mata ng iyong pangunawa. Doon lamang po. Walang iba kundi ito ay nagsimula sa pakikinig ng Gospel of Salvation. So faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Dito nagsimula sa pakikinig upang maunawaan mo ang lahat ng mga spiritual na mga bagay. Yung faith ang nagmamaneuver para maintindihan mo. At dito nagsisimula ang dunong na nanggagaling sa Diyos. Wisdom begins with fear of the Lord. Ayon sa Proverbs 1:7. And continues by acknowledging His truth and ways. Dito na nagsisimula ang tamang pagkilala sa Diyos, ang tamang pagpupuri, ang tamang paglilingkod. Ito na yung mga bagay na kinukonsider ng Diyos. Hindi yung sariling atin kaparaanan. Hindi po. Ito na yung kinukonsider niya. Righteous men, wise men, and their deeds are in the hand of God. Mahirap po tanggapin ang katotohanan nito. Sabi nga, the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay mo. Kaya ngayon nagtataka ka kung bakit ganito. Ano na nangyari sa akin? Bakit yung dating ginugusto ko ay ayaw ko na? Bakit yung mga dating ayaw ko, ginugusto ko na? Diba? The only power that can overcome a man's foolishness and turn him to wisdom is salvation. Kaligtasan. Ito yung pakikinig sa pamamagitan ng Gospel of Salvation, and it's the right time na marirealize mo na foolishness pala ang pinaggagawa mo nung una. At walang ibang dapat gawin kundi ito'y tanggapin. Masakit man. Pero ngunit, dapat ito natin tanggapin. Na yung ginagawa natin nung una, ito pala ay foolishness. Kaya ngayon, sa present passage na ito, mayroong mga bagay na nabanggit si Pablo na itinuturo na ng dunong na nanggagaling sa Diyos doon sa kanyang mga anak. The wise believer knows his life principle. Ang isang mananampalataya, mayroon niyang prinsipyo sa buhay, kagaya ni Pablo. The man of principle. Ano ba yung principle? The decision that cannot be changed. His limited privileges and his Lord's purpose. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Yun po yung sinabi ni Pablo. The literal meaning of the Greek term translated is look. Okay? Or observe. And Paul's command for believers to see that they walk carefully is based on what he has been teaching. Ito yung tinuturo niya. Ang nais ni Pablo na maging maingat at magsiyasat ang isang mananampalataya sa kanyang paglalakad, dahil baka masabi lang niya na siya ay mananampalataya pero salungat ang practices. Di ba? Mahirap po yun.
Ikaw ay nasa katotohanan, pero hindi nakikita sa iyong practices. Kaya ang mahalaga sa atin na mag-ingat at pangalagaan ang testimonies. Therefore, refers immediately back to the apostles' call for believers to walk as those who have been raised from the dead and are living in Christ's light. Ito yung aral na pinapaalala sa atin ni Pablo na tayong mga mananampalataya, sapagkat tayo'y iniligtas na, lumakad tayo ng ayon sa binuhay sa mga patay at ngayon ay namumuhay sa liwanag ng Diyos. Mahirap naman kasi isipin ay kay mananampalataya at ang practices mo'y ganun pa din. Diba? Mahirap po yun. Christians are to walk wisely rather than unwisely because they are God's beloved children, saved through the sacrifice of His beloved Son. Only wise walks befits the children of God. Yung mga anak lang ng Diyos. Ang lumalakad ng matuwid, ng ayon sa liwanag. Ang isang mananampalataya ayon kay Pablo ay lalakad yan bilang anak ng Diyos. Hindi yan lalakad na taliwas sa pagiging anak ng Diyos. Kaya ang command niya is to be wise men, just as they are to walk in humility, unity, love, and light. They are also to walk in wisdom. Yan ang utos niya. Mayroon kasing wisdom na pang tao lang. Which is ito yung philosophy. Ito yung tinatangkilik ng tao. At mayroon ding wisdom na nagmumula sa Diyos. At ito yung dahilan kung bakit naunawaan natin lahat ng mga spiritual na bagay. Diba sabi sa Proverbs? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diba? Doon ka nagkakaroon ng takot ngayon sa Diyos. Doon nagsimula yung dunong. At salvation, every believer has been made wise. Ito ang sulat ni Pablo kay Timothy. You have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Ayon sa 2 Timothy 3:15, nalaman na natin ang katotohanan at ito yung nagbigay sa atin ng wisdom. Kung bakit naunawaan natin ang ating paglilingkod, at nagiging aware tayo sa ating mga kinikilos. And by God's grace, the saved are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Ayon sa unang Korinto, the moment na tayo ay naligtas, ito yung himala na ginawa ng Diyos sa atin. Tayo ay agarang ginawang righteous, sanctified, and redeemed. At agarang ginawa din tayong wise at ganap na naging responsable sa ating pag-uugali. Hindi po maaari na maiwan yung pag-uugali. Kasama po yun. Yung practices, kasama po yun. Hindi lang po siya, puro lang theories. Kaya sa isang mananampalataya, bilang anak
ng Diyos, automatic po na susunod agad ang pag-uugali dahil sa wisdom na binigay ng Diyos. Bagamat hindi perfect, pero nagsusumikap. At sa ating madalas na pagkakamali, hindi ibig sabihin that we do not grow in wisdom. So, ginamit natin yung madalas na pagkakamali. Hindi yan ibig sabihin that we do not grow in wisdom sa ating pag-mature bilang isang Kristiyano. Pero, wag naman puro lang pagkakamali at mangako na magbabago na sa susunod. Di ba? Malapit na yung New Year. Di ba? Ano yung mga kasabihan doon na meron kang New Year's resolution? So, magbabago ako muli. Tuwing taon na lang, kada taon, hindi kayo magbabago. Kaya bagong taon. Di ba? Yun, bagong buhay. Wag naman na ang Christian is growing old but not growing up. Wag naman po mangyari dito sa church na ito. Ito po yung utos ni Pablo. Anong sabi niya? Ni Pedro, rather. To grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. As we became more and more conformed to our Lord Jesus Christ, our Savior, we will grow and more in His love, joy, peace, and every other fruit of the Spirit na binanggit ni Pablo sa Galatians chapter 5, verse 22 to 20. Yun po isang mananampalataya. Bagamat hindi abrupt yung pag-grow, pagiging mature. Pero, lumalago. Diba? Kaya mahirap po. Hindi lang po tayo dito nag-aaral na pag-uwi po natin, iniwan natin yung pag-aaral natin dito. Diba? Hindi po. Dahil natatouch po yung ating practices. Nababantayan po yung ating practices. Kaya, mag-iingat tayo sa ating testimonies sa araw-araw. Kaya yun po. Ano ulit yun? Yung ating tema is to walk in wisdom. Hindi maaari na ikay mananampalataya na walang wisdom na kaakibat. Kaya sa susunod, pag-aaralan natin yung Ephesians chapter 16 to 17, believers' limited privileges and the Lord's purpose. Tayo manalangin, O Diyos. Muli kami nagpapasalamat po sa dunong na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat muli sa aming pag-aaral ng inyong salita na nagpapaalala sa amin. Salamat po dahil biyaya po ito ninyo sa inyong mga anak. Salamat po sa kapatiran na kasama po namin ngayon. Kasamang nagpupuli sa inyong kadakilaan. Kaya muli, O Diyos, kami nagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon Hesus. Purihin ka. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay, balik na natin ulit sa ating Panginoon. Mahirap na hindi mag-aaral. Mahirap din mag-aaral na mali. Tandaan nyo ha? Pag hindi ka nag-aaral, mahirap din. Ano kung lalago? Yung mga abogado, pagkatapos umasa sa bar exam, patuloy at patuloy pa rin nag-aaral.
Eh, pag nag-aaral ka na mali naman, mahirap din yun. Kasi kung mali ang dulo, ang puno, ang dulo niyan ay mali. So, mayroon tayong kahantungan yan sa impyerno. Ano, kaya tayo ay nagsisikap na matuto. Kasi kung ang katawan nangangailangan ng pagkain, ang kaluluwa kailangan mo ng pagkain. Well, matapos naman lahat ito pag namatay ang tao. Ayun, buhay ang mga tao, eh, okay lang. Pag namatay, doon matapos. Kasi may impyerno ho eh. Nakakatakot kasi may impyerno po. Sa church na ito, lagi natin pinagdiinan ng impyerno. Kasi, apoy po yun eh. Okay? So, salamat. Challenge po sa ating pamumuhay yan. Pagkataan nyo, wala hong nakalagay na grow in faith. Grow in grace and knowledge of God. Kasi ang kaligtasan, biyaya. Lalago ka sa biyaya. Pag lumago ka sa biyaya, kaakibat ang pananampalataya. Hindi ka pwedeng lumagok sa pananampalataya, wala kang alam sa salita ng Diyos. Ano yun? Kaya yung grace, mahalaga ho yun. Kasi siya yung nagbibigay sa atin ng lalim. Ang pananampalataya, nagbibigay pangunawa sa mga bagay espiritual. Binanggit ni Pastor Jay, mata, hindi mata ng ating katawan, kundi mata ng ating pangunawa. Hindi itong matang ito. Malabo na ito eh. Kailangan ng opera. Diba? Okay, so, thank you. Tayo po ay musik tayo.